Paano mo malalaman ang totoong iniisip ng isang tao nang hindi nila namamalayan? Sa mundo ng power at influence, hindi sapat na maging matalino. Kailangan mong malaman ang sikreto ng iba bago pa nila malaman ang tunay mong intensyon. Ito ang isa sa pinakamapanganib pero pinaka-epektibong batas ng kapangyarihan. Law 14. Pose as a friend, work as a spy. Sa video na to, ipapakita ko kung paano mo magagamit ang technique na ito para makuha ang impormasyon na kailangan mo nang hindi nila nalalaman. At higit sa lahat, paano mo malalaman kung may gumagawa na pala nito sa'yo? Stay until the end para hindi ikaw ang maloko. Law 14. Pose as a friend, work as a spy. Sa mundo ng kapangyarihan, ang impormasyon ang pinakamahalagang sandata. Mas marami kang alam tungkol sa ibang tao, mas madali mong mahuhulaan ang kilos nila, at mas madali mong makokontrol ang sitwasyon. Pero paano mo makukuha ang impormasyong yan nang hindi nagdududa ang iba? Simple, magpanggap kang kaibigan, pero sa loob-loob mo, ikaw ay isang espiya. Sa tuwing may nagkukwento sa'yo, hindi lang basta salita ang naririnig mo, kundi sikreto, kahinaan, at motibasyon. At kung marunong kang makinig, makukuha mo ang impormasyong makakatulong sa'yo, habang ang iba ay clueless na naibigay na nila ito sa'yo ng kusa. Paano mo eksaktong magagamit ang Law 14 sa tunay na buhay? Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling o panloloko ng harapan. Ang sikreto ay nasa tamang paraan ng pakikinig, pagtatanong, at pagmamasid. Una, tactful listening. Hindi mo kailangang magtanong ng direkta. Ang sikreto ay hayaan silang magsalita ng kusa. Minsan, ang simpleng pagtango o pagsasabi ng talaga, paano nangyari yon, ay sapat na para hikayatin silang ibunyag ang impormasyon ng hindi mo hinihingi. Pangalawa, subtle probing. Kapag gusto mong malaman ng isang bagay, huwag kang magtanong ng diretsahan. Gamitin ang indirect approach. Halimbawa, kung gusto mong malaman kung may problema sila sa trabaho, imbes na tanungin mong, may problema ka ba sa trabaho? Sabihin mo, mukhang pagod ka. Sobrang busy ba sa inyo ngayon? Sa ganitong paraan, kusa silang magbubukas. Pangatlo, mirroring. Kapag ginaya mo ng bahagya ang kilos, tono, o salita ng kausap mo, mas mabilis kang makakabuo ng koneksyon. Kapag kampante sila sa'yo, mas nagiging bukas sila sa pagbabahagi ng impormasyon. Panghuli, controlled revelation. Para hindi sila magduda, kailangan mo ring magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa sarili mo. Pero tandaan, dapat pili lang ang ibibigay mo. Kapag masyado kang tahimik, maghihinala sila. Kapag masyado kang bukas, mawawalan ka ng advantage. Ang sikreto ay balanseng pagpapanggap. Sa pamamagitan ng mga teknik na ito, makakakuha ka ng impormasyon nang hindi mo kailangang manligaw o magmukhang mapanlinlang. Dahil sa huli, ang tunay na espiya ay hindi kailanman halata. Ang Law 14 ay hindi lang isang konsepto. Ito ay isang diskarte na ginamit ng pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, negosyo, at maging sa pang-araw-araw na buhay. Una, sa kasaysayan. Si Napoleon Bonaparte ay isang master sa paggamit ng impormasyon. Ginagamit niya ang kanyang mga tauhan upang makuha ang mga lihim ng kanyang kalaban. Ang simpleng pakikipag-usap sa isang sundalo o opisyal ay nagbibigay sa kanya ng kaalaman kung paano umatake ng may kalamangan. Pangalawa, sa negosyo. Sa corporate world, maraming executive ang gumagamit ng Law 14 upang maunawaan ang motibo ng kanilang mga kakumpetensya. May mga negosyanteng nagpapanggap na kaswal lang ang pag-uusap, pero sa totoo lang, inaalam nila kung paano nila matatalo ang kalaban. Kung napansin mong may isang tao sa kumpanya na laging nagtatanong, pero hindi masyadong nagbabahagi ng sarili niyang impormasyon, baka gumagamit siya ng taktikang ito. Pangatlo, sa social at dating life. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o labanan, kahit sa personal na buhay, nangyayari ito. Halimbawa, may taong nagpapakita ng interes sa'yo, nagtatanong ng mga bagay tungkol sa buhay mo, pero hindi mo napapansin na hindi siya nagbibigay ng masyadong detalye tungkol sa kanya. Sa bandang huli, maaaring ginagamit ka lang niya para makuha ang impormasyong gusto niya. Lahat tayo sa isang punto ng buhay natin ay nagiging espiya o nagiging target ng espiya. Ang tanong, ikaw ba ang nagmamanipula o ikaw ang minamanipula? Ang Law 14 ay isang makapangyarihang kasangkapan, pero tulad ng lahat ng diskarte, may kaakibat itong panganib. Una, panganib na mahuli. Kung masyado kang halata sa pangangalap ng impormasyon, magdududa ang mga tao sa'yo. Kapag naramdaman nilang ginagamit mo lang sila para sa sarili mong interes, maaaring mawalan sila ng tiwala o tuluyang lumayo sa'yo. At sa mundo ng power dynamics, ang pagkawala ng tiwala ay isang malaking pagkatalo. Pangalawa, maaari kang bumalikwasan. Kung ginagamit mo ito ng hindi maingat, baka sa huli, ikaw mismo ang maging biktima. Ang mga taong matatalino at may karanasan sa ganitong larangan ay maaaring makita ang ginagawa mo at baligtarin ang sitwasyon laban sa'yo. Pangatlo, ethical dilemma. Dapat mo ring itanong sa sarili mo,
Hanggang saan mo kayang gamitin ang teknik na ito nang hindi lumalabag sa iyong sariling moralidad? Ginagamit mo ba ito para sa isang makatarungang dahilan o para lamang sa pansariling pakinabang? Dahil kung abusuhin mo ito, maaaring ikaw mismo ang mawala ng respeto sa sarili mo. Ang tunay na master ng Law 14 ay hindi lamang marunong gumamit nito, kundi alam din kung kailan ito dapat at hindi dapat gamitin. Dahil sa huli, ang kapangyarihang nakamit sa panlilinlang ay maaaring maging isang bitag na ikaw mismo ang malulugmok. Ngayon, paano mo eksaktong magagamit ang Law 14 sa totoong buhay? Narito ang ilang praktikal na hakbang upang maging mas matalino sa pagkolekta ng impormasyon habang nananatiling hindi halata. Una, maging mahusay sa pakikinig. Kapag nakikipag-usap ka, iwasan ang pagiging masyadong madaldal. Sa halip, hayaan mong ang kausap mo ang magkwento. Gamitin ang simpleng mga tanong tulad ng talaga, paano nangyari yon? O ano ang ginawa mo pagkatapos? Upang hikayatin silang magsalita pa. Pangalawa, magtanong ng hindi direktang nagtatanong. Kapag gusto mong malaman ang isang bagay, huwag kang magtanong ng direkta. Halimbawa, kung gusto mong malaman kung may problema ang isang tao sa trabaho, huwag mong tanungin ng, may problema ka ba sa trabaho? Sa halip, sabihin mo, mukhang pagod ka, sobrang busy ba sa inyo ngayon? Mas natural ito, at mas malamang na ibigay nila ang sagot na gusto mong makuha. Pangatlo, magpanggap na hindi alam ang alam mo na. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang makakuha ng impormasyon ay ang pagpapakita ng kawalan ng kaalaman. Kapag iniisip ng isang tao na wala kang alam, mas kampante silang magbahagi ng impormasyon. Huwag mong ipakita na alam mo na ang sagot, hayaan mo silang kusang magpaliwanag. Pang-apat, magbigay ng maliit para makakuha ng malaki. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iba, minsan kailangan mong magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa sarili mo. Pero tandaan, piliin mo lang ang mga detalye na hindi makakasama sa'yo. Kapag nakita nilang bukas ka, mas magiging bukas din sila. Panghuli, bantayan kung may gumagawa nito sa'yo. Sa parehong paraan na ginagamit mo ang teknik na ito, dapat mo ring bantayan kung may gumagawa na pala nito sa'yo. Kapag napapansin mong may isang tao na masyadong interesado sa buhay mo, pero hindi masyadong nagbabahagi ng tungkol sa kanila, mag-ingat. Baka hindi mo namamalayan, ikaw na mismo ang iniespiya. Sa tamang paggamit ng Law 14, makakakuha ka ng impormasyon ng hindi nagmukhang mapanlinlang. Pero tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang sa kung paano mo ginagamit ito, kundi sa kung paano mo ipinapakita na hindi mo ito ginagamit. Sa mundo ng power at influence, hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay tunay mong kakampi. Minsan, ang taong pinakamalapit sa'yo, siya rin ang tahimik na nagmamanman. Ngayon alam mo na ang sikreto ng Law 14, pose as a friend, work as a spy. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung ikaw na mismo ang biktima ng teknik na ito? Mag-ingat sa mga taong masyadong interesado sa buhay mo, pero hindi masyadong nagbabahagi ng tungkol sa kanila. At higit sa lahat, tandaan, ang pinakamalakas na sandata sa larong ito ay ang pagiging aware. Ano sa tingin mo? Gagamitin mo ba ang Law 14? O iiwasan mong maging target nito? I-comment mo sa baba ang opinion mo. At kung gusto mo pang matutunan ng iba pang makapangyarihang batas ng The 48 Laws of Power, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating content. Dahil sa larong ito, ang hindi marunong maglaro, siya ang naloloko.